Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Tamba, nagulantang itinuro nga ni Liza Tanas na mastermind sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa bansa natin. Nagbubukingan na nga. Nagulantang ang mga tao matapos maglabas si Liza Tanas ng seryosong akusasyon laban sa kanilang mga kaalyado. Siya mismo ang nagpasimula ng mga pahayag na nagsasabing siya ang utak ng lahat ng mga kabalbalan na naganap. Ayon kay Liza Smugs, ang kanyang mga kasamahan na sa mga kabalbalan na gawain ay nagsimula ng magpahayag ng kanilang mga lihim. Nagbigay siya ng mga detalye kung paano nila nabuo ang mga plano na naglayong samantalahin ang kapangyarihan at yaman ng bansa. Tinukoy niya ang mga pangalan ng ilang mga lider na politiko na positibong nakinabang mula sa mga operasyon. Sinabi niyang inutusan siya upang magsagawa ng hindi tamang mga hakbang sa ngalan ng gobyerno. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking tensyon sa mga kasamahan ni Liza Smugs na nagtatangkang itanggi ang mga paratang. Ipinahayag ng mga otoridad na babantayan nilang mabuti ang bawat isa upang tiyakin na walang makakaiwas sa hagupit ng batas. Simula nang magbukas ang isyu, maraming mga negosyo at opisyal ang naharap sa mga investigasyon kaugnay ng katiwalian. Ipinagbawal ng korte ang ilang mga tao na makialam sa proseso ng pagsisiyasat at pagbubukas ng mga dokumento. Nagbigay ng mga testimonya ang mga whistleblower na nagpapatunay sa mga miyembro ng mga kabalbalan na sangkot na sa scam. Matapos ang mga pahayag ni Liza Smugs, nagsimula na rin magbukas ang iba pang mga kasamahan na naglingkod sa gobyerno. Ang mga susunod na hakbang ay mas magiging mahirap, subalit tinitingnan ng publiko ang mga pagbabago na maaaring mangyari. Dito nga natin mapapansin na talagang linaglag na ng tuluyan ni Liza Tanas itong si Tambaloslos at Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. City Jail. And sa tingin ko magiging mahirap po ang sitwasyon niya dyan. Isa siya sa mga willing sumugod or sumama or magsalita para sa pagtatanggol din sa mga vloggers na hindi tayo mga pogo vloggers or hindi tayo narco vloggers or hindi tayo finance. Yun po ba yun, Ma'am Ana, yung tinatanong niyo, yung patungkol sa balak siyang ikulong sa City Jail? Narinig ko na yan po ang sabi sa akin ni Agent Morales. Oo. Maraming salamat. May pahuling ka ba? May mensahe ka ba sa mga membro ng Quadco? Anong mensahe mo sa kanila at sa kapwa mo vloggers na nakita namin yung 40 na listahan? I think nandun 40 araw po, napakarami nga naman ng kanilang iimbitahan. Nalagay sa Inquirer at sa iba pang mga media. Tsaka may mga mali nga talaga sila doon. Kasi may mga pangalan hindi nagtutugma doon sa mga tinatawag nilang handler na name doon sa social media. Medyo mali-mali yung karamihan. Opo, mensahe ko lang, Ma'am Ana, sa mga mambabatas natin. Ano pang batas baga ang inyong gagawin para kayo ay maprotektahan? Parang mali naman yun. Ayaw nyo yatang mabatikos kayo or criticize kayo ng taong bayan at ng mga ordinaryong Pilipino. Karapatan ng bawat isa ang magsalita, ginagarantiya yan ng saligang batas ng Pilipinas. Mukhang kailangan na nating repasuhin yan at mukhang kailangan nating baguhin ang sistema niyan. Ang sistema sa Pilipinas kasi parang self-serving ito Kayo, gusto nyong huwag kayong mabatikos ay pinapasweldohan kayo ng taong bayan. Mga vloggers lang ang naglalakas loob na magsalita ngayon. Ang mainstream media kasi nakakapagtaka. Parang kasabwat na nila or mabait na sa kanila. Anong nangyari? Diyan naman po ako humahanga sa mga vloggers na kasama natin, maliit man or malaki. Mukhang hindi kayang silawin ng kinang ng salapi, hindi ba? Patuloy na nagsasalita para sa taong bayan. Kaya mabuhay po ang mga vloggers, particularly ang mga DDS vloggers na ginigipit ngayon. Laban lang tayo mga kapatid, maghintay lang tayo kaisa natin ng may kapal. Oh my God! Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari
Sa mga vloggers, birthday na birthday ko pa naman. Ako ay naaawa po sa mga kasamahan natin dyan. Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Yes, nakakaawa rin kasi ang dinaranas hindi lang namin mga vloggers, kundi ng mga Pilipino sa ngayon. Ang hirap ng buhay, nakikita ko po ang lahat ng kahirapan at nare-realize ang pag ako'y lumalabas ng bansa, ibang iba po ang mga pinupuntahan kong ang hirap ng buhay ng mga lugar, napaka-maunlad nila, napakatahimik, hindi abusado ang kanilang mga leaders, hindi kurakot. Kaya napupunta sa taong bayan ang dapat na mapunta sa lahat, hindi ba infrastructure, transportation, benefits, ganyan. Samantalang dyan sa atin ninanakaw. Ano ang dapat nating gawin? Nasaan ang mga taong kaalyado ni Pangulong Duterte noon? Bakit hindi kayo lumalabas at hindi nyo tinutulungan ng mga vloggers? Mangilan-ngilan lang po talaga, mabibilang lang sa aming mga kamay ang kaalyado ni Pangulong Duterte dati na nakinabang sa kanya, pero ngayon ay hindi na namin kayo mahagilap. Ginigipit na po ang lahat, hindi lang ang mga vloggers. Kaya dapat po siguro tayo magkaisa na. Nasaan ang pagkakaisa natin? Maraming salamat po. Maraming salamat, Princess Maui. Ingat ka dyan at happy birthday. Enjoy the party kasi you deserve it. Happy birthday, Maui. Maraming salamat. Enjoy. Have fun, Singapore. Happy. Sis Maharlika, nandito yung tinatawag nilang political witch. Yeah, tatawagin ko siya. Yes, sis. Oo, nandito sis. Political witch? Ako yun. Hindi, may isa pa daw. Ano ba yun? Ano ko na, Mr. Joe. Ako yun. Yung pinagbintangan. Nandito si Joe. Pinagbintangan, nandito siya. Okay. Pag open mo yung yan, para maipin kita, and let me know Mr. kung... Joseph. Ayan. Okay. Hi, Joe Smith. Galing ko lang from the movie. Ikaw ba si political witch boy? Ano ba yan? Kasi nandun ka sa 40, nasa... Yeah, kaya nga eh. Parang sabi ko, hindi ata ito nagtutugma. Tama ba? Yes, kasi pag ako nagsusulat naman ng mga... May opinion ako, I use my own name. Hindi ko ugali gumawa ng alias. And even before pa, yung critics pa ako nila Pinoy, and other personalities, I never use any alias. May mga gumawa lang they tag me as political witch boy. And syempre di ako makalaban that time because inuusig ako ng social media. So I just kept quiet. And maybe they presume until now, I am political witch boy. At saka hindi ko personality. I use my own name, my full name, to criticize the government. And wala akong ginagamit na ibang name. Pero I'm surprised na nalagay yung pangalan ko. Pero flattered. Na-flattered kasi kasama ko sa 40 na vloggers na matatapang. Though hindi man ako vlogger talaga. Actually, sa 40 parang ako lang yata hindi vlogger talaga eh. Kasama ko sa 40 na vloggers na matatapang. Though hindi man ako vlogger talaga. Actually, sa 40 parang ako lang yata hindi vlogger talaga eh. Kasama ko sa 40 Sis, nag-echo sa'yo, sis. Okay. Nag-echo siya. Oo, nag-echo. Kasi baka dalawa yung gadget na gamit niya. Yung isa kailangan i-mute. Yeah. But anyway, Joe, ano masasabi mo? Nasali ka dun sa 40 at na-shock din ako nung nakita ko yung pangalan mo. Sabi ko, oh my God, parang actually, pero hindi nagtutugma. Sabi ko, parang hindi naman itong si political witch boy. So anong nararamdaman? Yeah, at saka kasi, nararamdaman ko, syempre medyo... Sa Quadcom na hearing na to, ano ba talaga ang tingin mo dito? Syempre selective sila sa mga in-invite nila. Wala yung equal protection clause. Iba na sa Article 3, Section 1 naman yan. The equal protection clause ng batas. Dapat lahat ng vloggers i-invite. And they need to research yung mga personality. Wag sila mag-declare lang na ito si ganito, si ganyan. So they have the access naman eh. Even the Presidential Communication Office are my friends in Instagram. They know kung saan ako lagi. Pumunta ako ng Vietnam 15 days with my family. May time ba ako mag-post sa political? Nasa China ako, na walang social media. Napaka-limited ng VPN ko dun. Even si political witch napaka-live na live. So doon pa lang dapat nag-investigate sila. And
majority of them are my friends in social media, both Facebook and Instagram. Even my private Instagram, friend ko sila. So they know kung nasaan ako. So why is it, what do you think? Bakit sinali ka? Or nagkamali lang ba? Or talagang, do you think it's intentional? Hindi ko pinapresume na intentional siya. Maybe kasi wala man ako dun sa sa body na nag-create ng name. Maybe first it can be lapse of judgment, maybe nagkamali sila, or maybe someone is orchestrating the names. Meron dyan tao behind na they are targeting people who can be threatened, who can be a threat to their government sooner. So, pero maybe they think I am threat or I know something about the government. Pero, di ba I have chosen nga, Miss Anna and Maharlika, I have chosen to go outside the Philippines after BBM sworn as president. 12 days after nga mag-sworn, umalis ako ng Philippines because I chose to stay outside the Philippines for work. That's my choice because I have experienced something in the Philippines na ayaw ko nang sabihin in social media. Dapat nga maging thankful sila that I don't tell what I know. Ang pinili ko, tumahimik na lang. Pero ang ginagawa ngayon yata ng Congress, they are forcing me to be their enemy. Pero hindi man ako nagsasalita. And whatever I post sa aking social media, ay sinishare ko and I directly criticize objectively the government. Hindi mo ako nagmemersonal sa kanila because even though I am not happy with this government, I still keep yung relationship namin dati ni First Lady. Hindi ko siya tinitira directly. I criticize the policy of the government. Pero actually, if you're going to see my Facebook, hindi mo na ako talaga sobrang active because busy nga ako sa work dito. So, ibig sabihin, parang sinasali ka nila pero wala ka namang ginagawa just because probably of your former association with the First Lady. Something to that effect. Kasi may mga factors yan Maybe former association. Number 2, someone created this idea na ako siya. Kasi may mga tao kasi na hindi natin natulungan makapasok sa government dati. Because when I was still in the Philippines, may mga lumalapit na gusto magpa-appoint sa government. And then wala akong alam sa ganyan. Kasi wala mo ako sa bureaucracia sa politika. So maybe they created an idea na ako si political witch boy and they bombarded the social media as I am the political witch boy. Ang mali lang doon, why they can investigate? And meron naman silang mga research team dyan, di ba? Oh, tama ka. So, isa pa yan marami ding mali ata doon sa pangalan na nasa listahan. Hindi siya well-researched. Kung marunong sila mag-research at saka hindi rin, parang mabilisan na sinulat. Tapos ito yung ating papatawag. Parang ganun ang dating sa akin. They have to write my name lang. Wala yung because I'm not political witch boy. Si Maharlika yata yung political witch boy. So dapat Joe Smith Medina. Yun, katanggap-tanggap pa yun. Pero yung other name yung tag sa akin, hindi. Kasi hindi ko naman opinion yung naisulat doon. Though, Miss Anna, I have to admit that I am dissatisfied with the government that I have supported. I know na you supported. I know that very well. And hindi ako satisfied, pero hindi ako gumagamit ng ibang alias. I just use my own Facebook. So ever since. Ano yung steps moving forward mo since sinali ka? Did you receive any invitation in terms of letter or hindi? Wala naman. Nilabas lang nila sa Inquirer yan. Nilabas nila siguro sa Inquirer. On your side, it's libelous din, di ba? Katulad na rin sa iba. Kasi, yes. Diba? Kasi ako kanina nakinig ka kay Attorney Trixie, ang sinasabi niya, ang konteksto niyan is parang nire-refer kayo, lahat ng nakalista na narco and pogo bloggers na very derogatory for anyone na ma-attach dyan sa ganyang klaseng reference points. Di ba?
Yeah. Libelous yan actually. Saka baka hindi ako magulat, Prof. Ana, baka sabihin yung mga 40 na yan ay pro-China vlogger din in the future. Sure yan. Sure yan. Mayroon dyan. Marami yan na. Ganyang mga moves sila eh. Nakakaloko. So, kasi di ba yung ginagawa nila, no? Pro-China, pro-Pogo. Ganun ano nila, di ba? Narrative nila. Especially, Prof. Ana, nasa China ako last, 2 weeks ago, di ba? Yun ang isipin, babalik na naman ako for something lang naman. Ang tanong ko. So maraming factor, Prof. Ana. Maraming factor yung name list na yan. Halo-halo yan. Merong target talaga. Merong threat sa kanila. Nilagay lang nila para matakot. Di na lang magsalita. And I think sa'yo is more about a chilling effect on your side, I think. Yeah, actually, one of our common friends has sent me a message. Ang sabi niya, pupunta si Toot dyan sa kung nasaan ako ngayon, ipapadampot ka. And naka-screenshot yung mga evidence na yan for future. Alam ko si Toot. Yes. I think alam ko si Toot. Pupunta daw sila dito para papunta ako. Ako naman, hindi ko na lang sinagot. Pero nagko-connect siya, di ba? Kasi pangalan ko bilang nilabas. Nananahimik naman talaga ako dito sa ibang bansa. Nagtuturo lang naman ako sa simpleng paaralan dito sa Bangkok. Pero Prof. Ana, I'm not afraid kasi though hindi naman ako si political witch boy, social media is ay isa sa mga channel natin to address our grievances sa government. Hawak naman nila ang mga big channels ngayon. So in fact, I support the 40 na pinapatawag. Anong message mo, Joe, sa 40 na pinapatawag? Nandun yung pangalan mo, and at the same time sa committee na yan na pinamumunuan ni Dan Fernandez. Actually, to Congressman Dan Fernandez and the body, di ba? Though hindi ako sa political witch boy, so invalid na nga yung address na yan, pero sana hindi sila maging selective sa pinapatawag nila na mga resource persons for yung fake news, di ba? Yung fake, yung pro-Pogo, etc. Dapat ipatawag nila lahat. At saka dapat yan, makagawa talaga sila ng batas na hindi nag-violate ng Constitution. Kasi nangyayari kasi nga, alam naman natin, they will call mga vloggers, para tumahimik. At saka ito kasi, Prof. Nakita ko rin dyan, kasi ang vloggers ay magiging susi if in 2028, Sara Duterte will run for president. If tatakbo siya, malaking bagay sa kanya ang vloggers kasi hindi naman hawak ni Inday Sara yung mainstream media. So ang gagawin nila, papahinain nila yung social media arm ni VP Inday kasi not everyone is same as Maharlika, Attorney Trixie, or you, Prof. Ana, na pag pinatawag matapang eh. Yung mga iba pag pinatawag, nalagay lang nila, natatakot sila. Not all same personality. So feeling ko ang target din dyan is mapahina din yung isa sa mga way ni VP Inday na sa kanyang political campaign if tatakbo siyang president. Yun yung nakikita ko dyan. That's true. That's so Oo. Jo, alam mo, Yes. Jo, believe ako sa iyo dahil matapang ka, no? At talaga namang naninindigan ka dahil kung ikaw ay gusto mo lang ng kayamanan, kapangyarihan, lahat yan napunta na sa iyo dahil alam ng marami na naging malapit ka naman dyan sa First Lady na yan. Pero alam mo, nung ako'y naging kongresista noong 17th Congress, may sinusulong din ako sana na Whistleblower Act. So sana, maisabatas yan ang sa ganun, maisiwalat mo lahat ng nalalaman mo, no? Dahil talaga namang importante mga papel ng mga whistleblowers dahil yung mga itinatago nila sa publiko, kayo nakakaalam dyan. Pero siyempre, kinakailangan ng protection din ng mga whistleblowers. So hang on ka lang dyan dahil mga kaibigan naman natin mukhang mananalo sa Kongreso at saka sa Senado at baka naman magkaroon ng katuparan yung Whistleblowers Act na yan nang ma-expose
na ang lahat ng baho ng mga tao ngayon sa gobyerno. And saludo ako sa uli sa iyo at saka lahat naman kami sumusuporta rin sa iyo. Yeah, thank you so much. Ako din sumusuporta dun sa lahat na nandito tsaka yung 40. Hindi man ako sobrang active ngayon kasi naglaylong ako after the death of my father. Pero darating din time na I will be active din. Pero hindi muna ngayon. Pero actually nagulat lang ako yung pangalan ko na nasama. Mix siya ng nainis pero flattered din. Kasi to be with the names of Attorney Harry Roque, sila Maharlika, it's an honor. Diba? Badge of honor, actually. Tama Yeah. ka. It's an honor na matag na and I am proud. I support VP Inday Sara Duterte. Ayun. And Malinaw yun. malinaw, yun ang malinaw. And I post it on my social media. I support VP Inday. Lahat ng ng political ko naman I denounce war. Ayoko ng EDCA. I'm for balance. Lahat naman nakapost sa social media. I don't use any alias. And pasalamat sila, hindi ako nagsasalita ng mga alam ko. Yun Doon ang sila nakita magpasalamat. ko sa ata, Joe eh. Diba? Baka kailangan mo ng one-on-one, Bakit Joe. kailangan mo ng gusto mo i-interview kita? Alam ko kung paano ko i-draw out yan. Andyan din si Monica. Kaya naming dalawang, kinahabol ka eh. Diba? Ang tahimik mo nga, wala ka nang ginagawa eh. Alam ko At na... saka simple yung buhay ko ngayon. Oh. Simple ang buhay ko. Ang salary ko ay from the Thai government na napakasimple lang. Eh kung pinili ko yung 100, de sana iba na ang buhay ko ngayon. And mahirap talaga ngayon kasi yung namumuno kasi maraming namumuno na hindi natin nakikita din. That's so true. Pero saludo ako sa 40 na vloggers and sa lahat Thank you, Joe. Yeah. And ito directly to, I support VP Inday Sara Duterte. Oh, yan. Yes. Malinaw. Malinaw. Malinaw yan. Basta Sorry, Joe, Joe Smith. Sorry din dahil sa akin, as political witch boy na pagbintangan ka. Kaya nagkaroon ng relevance yung... Napunta sa kanya yung political witch boy. Yeah. Na dapat related Wala sa'yo. kami sa screen, he spoke sa Arias, na Prof. Ana, wala kami sa screen. Mukhang nasa behind the scene kami. Hindi, nasa screen ka. Talaga ba? Oo, nasa screen, nakapin Wala. ka. Really? Pero para sa screen ko, nakapin kayo. Hindi. Lumabas ako doon kasi kanina nag-e-echo. So, ibang computer na naman tong gamit ko. Okay. Anyway, well, Joe. Pero gusto ko lang i-add, Maharlika. Actually, ang pinaka-original naman talaga na disappoint dati ay ako. At alam ni Maharlika yan. Yeah. Bago lumabas si Maharlika na disappointed, ako muna, pero hindi ako nagsasabi sa social media. Yeah. After the inauguration pa lang. Magkasama kasi kami sa inauguration, no? Sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yun nga, actually, nabagit ko kanina sa vlog na talagang tandem kami ni Joe na mag-post ng mga good things about the current administration. At, effort namin yun dahil gusto nga namin tulungan yung Bangag administration. So, nung umalis si Joe sa Pilipinas, I was there at nagde-discuss yan. Ayan na yung alindog ko kahit walang tulog. O yan. Nakikita na? Oo, salamat. Kasi, so, multitask. Yes, napag-uusapan namin nung nandoon ako sa Pilipinas. Nakita na kasi namin to eh. Mas unang nakita ni Joe na hindi maganda yung patutunguhan ng administration ni Bangag. So, nag-consult nga siya sa akin na kung magsistay ba siya or what. Pero, ang sabi ko sa kanya kung ano yung sa tingin mo na tama, you do it. So he decided to go back nga sa Thailand kasi meron naman siyang career eh. Meron naman ikaw career sa Thailand. So sabi mo kanina, Prof. Ana, kung gusto lang ni Joe Smith na katulad ko na magkamal ng milyon-milyon pera, bula-bulahin lang namin si Liza Tanas. At ayun lang kami na maging bagman, kolektor, o kung ano pa man. Aba,
Baka ngayon ay paaral na rin kami sa London, no, sa kung saan-saan tanyag na bansa. Kaya lang pinili namin na lumaban ng tama sa buhay. And I'm so proud of you, Joe, sa kabila ng mga taong gustong kang sirain. Alam naman yan, even yung mga taong yun, tinry nila na sirain ka sa akin. Yeah. But I stick with you, my friend. So, kaya nga naloka ako na ikaw ay nananahimik na, dinadamay ka pa rin nila. Pero alam ko rin kung sino si Tututut. alam ko rin. Yeah. Kaya ako na bahala kay Tututut. At Ano yun na, 3 weeks ago pa lang may banta na rin sa akin, di ba? Oo. Yeah. May 3 weeks ago pa lang. Yeah, may banta na rin sa Papadagdag kanya. ako. Actually, itong personalidad na ito, medyo tanga. Nag-iiwan ng ebidensya ng mga threat, through phone. Hindi dapat gawain yon. At this person is known in the Philippines. Yeah. At akala ko noon medyo may utak, tanga. Ayan, nag-iwan ng ebidensya sa threat kay Sergio. So, ayun. Itago mo na lang ebidensya. Anyway, na-send mo na sa akin. Yeah. Oo, at saka alam ko rin. So, Yes, huwag kang mag-alala. The two of us are sure. Yes, Whatever yes, happens, we'll be backing you up and we'll standing behind you or beside you or in front of you. So, huwag kang mag-alala, kapatid. So, marami ka nag-comment mga dati kong nakasama sa campaign for Gibo Chodoro, 2010. Andyan sila. Ano sabi? Wala, Green Team, di ba? Green Team Pilipinas dati. 2010. So, yes, talagang may dadagdag ka pa, Joe, sa ating mga viewers? Wala naman. Basta patuloy lang natin na i-voice out yung ating nararamdaman. Huwag tayo magpa-threaten sa mga ganito, yung mga investigate. Kasi ang target nila, kasi this 40, but I exclude myself pa. Kasi di mo na ako vlogger talaga. 38 na lang kasi dalawa yung representation ko. Yung 38 kasi they represent yung mga dissatisfied sa government, yung di makapagsalita kasi takot. Kasi pag nabully nila ang isa sa mga 38 na to, they will succeed. So, saka sinasabi ko nga, it is in preparation nila para humina yung isa sa mga army Inday Sara for 2020, yung social media. Yeah. Kasi gusto talaga tayong i-shutdown. Yun yung gusto ng government, ng Bangag administration na ito. Dahil napaka-powerful and very effective yung social media. Kasi wala silang laban dahil we're real people. Yung sa kanila, kung hindi nila bibigyan ng gasolina, hindi gagana, hindi bubukas yung mga bibig nila para ipagtanggol nga si Marcos Jr. At obviously, kitang-kita nyo naman na yung pinatawag talaga, sabi ko nga, 99.9% is supporters ni Pangulong Duterte at kritiko ni Marcos Jr. Kung ang based dun sa statement ni Fernandez na kumbaga desmayado sila dahil minumura nga daw ang presidente at vice president, bakit yung inimbita? Yung mga nagmumura lang sa presidente, yung mga nagmura kay Inday Sara, wala sa, sa invitations.